Sa pagiging malinis sa katawan, hindi dapat binabalewala ang mga paa. Nako, totoo yan, Mommy Deems. Lalong-lalo na ngayong tag-init at hindi ito maiiwasang magpawis. Yan nga raw ang problema ng lalaking ito. Mga kapatid, panoorin po natin to. Mahilig mag-basketball ang 22 anyos na si Lester. Di niya tunay na pangalan. Ito raw ang nakikita niyang dahilan sa pagpapawis at pangangamoy ng paa niya. Napansin kong nagkakaroon ng amoy nung mga nakaraang buwan lang po. 2 araw po ako bago magpalit ng medyas. Kaya ganun po yung amoy. Pasmado rin po yung paa ko minsan. Pagtapos ko po maglaro, nagbabasa po ako agad ng paa. Totoong habang pasma ang dahilan ng mabaho niyang paa. Dok, eto na nga. Nako, I'm sure marami sa mga kapatid natin ang tutok na tutok ngayon sa kanilang telebisyon at mga gadgets para malaman kung paano nga ba ito. Simulan na natin, Dok. Ano ba yung medical na paliwanag sa tinatawag na marami na pasma? Totoo ba ito o isa lamang itong paniniwala? Magandang tanong yan, Mommy Deems, kasi marami talagang Pilipino ang naniniwala sa pasma. Pero wala pong eksaktong sakit na tinatawag na pasma. Oh, okay. Wala talaga. O lalong-lalo na sa modern medicine. Hindi ito kinikilalang diagnosis, Mommy Deems. Kasi meron tayong tinatawag na aklat ng World Health Organization. O kaya doon sa clinical practice namin, hindi talaga kasama ang pasma. Hindi siya official na sakit. Ito lamang ay isang cultural term o kaya paniniwala ng karamihan. Oo, at saka tayo talagang mga Pilipino, parang marami tayong mga naiimbentong ganito, no? Mga Totoo yan, terms. oo. Sipin mo, parang ikalabel ko na to. Siyempre, magkaiba yung meaning. Pero ikalabel mo sa mga salita kagaya ng kilig, ginhawa, or ginhawa, meron pa yung English term eh. Pero yung kilig, wala, di ba? So, pati pasma pala, walang ganon. Yes, walang Okay, pasma. Dok, ito, pag-usapan natin, ano-ano nga ba yung mga karaniwang sanhi ng mabahong paa? Ayan, maraming sanhiyan, Mommy Dim. So, unang-una yung sobrang pagpapawis. Ito yung medical term na tinatawag natin na hyperhidrosis. So, pangalawa, pwede din ang bacterial overgrowth. So, kapag pawisin yung paa, pupunta yung mga bacteria dyan. Gustong-gusto ng bacteria yung pawis kasi. And syempre, kapag may bacteria, meron din mga fungal infections, kagaya ng alipunga. Tapos yung mga tao na hindi nagpapatuyo ng paa. So kapag lumusong sa baha, ganyan, hinahayaan na lang nila. And pwede din yung mga kulob na sapatos. At saka eto, Mami Dins, maraming guilty dito, yung muling pagsusuot ng gamit na medyas na. Okay, so kumbaga dapat, ang rule ba, ang medyas, kapag nagamit mo na isang buong araw, lalong-lalo na pag pinapawisan mo, wag nang i-recycle. Yes, isang Kumbaga, gamitan lang siya. Kasi minsan, di ba, guilty tayo na, ako kasi talaga, in truth, hindi po ako nagme-medyas. Hindi ko nakasanayan yan, kaya hindi ko alam yung konsepto. Pero marami sa mga tao talaga nagme-medyas, tapos ilalagay lang nila ulit doon sa sapatos nila, tapos gagamitin na naman nila bukas. Oo, hindi parang pwede yun na ganon. isang beses lang dapat, Mami Dins. Okay, eto Doc, paano nakakaapekto naman ang pawis sa pagdami ng bakterya na nagdudulot ng amoy sa paa? Ayan. So, ang pawis kasi, Mommy Dims, hindi talaga siya mabaho by itself. So, walang amoy ang pawis. Pero kapag naging basa yung paa, syempre dumadami yung Bacteria. bacteria. So, ang nangyayari, kinakain ng bacteria yung pawis, tapos lumalabas yung mga mabahong chemicals. Kaya nagkakaroon ng amoy. So, kumbaga, when you're saying na amoy pawis ako, mali yun. Mali Kasi yun. wala Walang talagang amoy ang ang pawis. pawis. Oo. So, basically, yung combination na kapag pinawisan ka, yung bacteria, kinain niya yung Yung pawis, pawis. yun yung nagkakos ng odor. Yes, tama yan, Mommy Oh, Dims. yung magandang impormasyon sa atin yan Oo. para alam natin kasi minsan sasabihin natin, "Uy, amoy pawis ako." Eh wala ngang amoy yung pawis, 'di ba? Amoy bacteria. Amoy ka. bacteria. 'Di ba tama? Oh, ito. Ano-ano yung mga simpleng paraan para maiwasan ang mabahong paa sa araw-araw? Ayan, meron tayong tips, Mommy Dims, sa ating mga kapatid. So, unang-una, hugasan po yung paa araw-araw at patuyuin po lalong-lalo na dito sa pagitan ng daliri ng Okay. ating paa. And magpalit po tayo ng medyas, pumili din po tayo ng breathable na tela, pahanginan po natin ang ating sapatos at iwasan po ang laging kulob. And napaka-importante, gumamit din tayo ng foot powder o kaya mga antiperspirant kung pawisin po. At agapan agad kung merong kate o kaya pagbabalat. Kumonsulta po tayo sa doktor. Always naman yan dapat, no? Huwag tayong matakot sa ating mga doktor at huwag nating tratuhin ang ating mga sariling doktor. Minsan kasi gusto na lang natin yung ginugoogle natin, lahat akala natin yun ang tama. Minsan nakakakos pa ito ng confusion. So, sa mga kapatid po nating nanood ngayon, ay marami po tayong kaalaman na nakuha sa ating very own resident morning doctor, Doc Richard. Doc, social media accounts and of course your clinic. Yes,
TikTok and Instagram, Doc Richard Gediaza. Ang clinic po namin ay Skin Soul Advanced Dermatology and Medical Aesthetics. Meron po kami sa Fairview, sa Mandaluyong at saka sa Cubao. Ayun, maraming salamat. Ang always fresh naming doctor dito sa Health Check, Dr. Richard Gadiaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.